dugay-dugay ka naman makingaway makita si Brother Michael na nagsaka kaupod ni Sister Ivy, no? At karami sa mensahe sa kalantahon, no? Kung aton lang kaginapamalandungan, no? Kay Kristo lang ang narration, no? Ang song kung paano, ano ang purpose nga nagkari ni Ginoong Hesus. Isang hindi na ko maghatag sa mensahe. Sa subong adlaw, alando mo ini para sa akon. First time ko saka diri sa babaw sa mga tablado to deliver a message, no? Iway matatnahin mo ay bilang diakono ang ginbaton mo ini sa Ginoo. Ang trabaho sa diakono magbulig sa pastor. Kung wala ang pastor, pwede ang diakono. So ginunahan ni Bobby sa naglikat, pagkabali pastor na ako naman ko daw hindi man ako pili ka hindi. Mayo si Sir Belia kay preacher na daan, no? Besides, may formal siya na study pag-abot sa theology, no? Pero sa akon, naisip ko man ko kung magbaliban ako, naging balibaran ko ang Ginoo. As adikon, kinanglan magpagamit man. So kung naisip ko man nga kulang, hindi eksakto ang akon nga kulang na kumbaga sa ginispilahan, no? Pag-abot sa theology o sa ulong sa Ginoo, nagapati ako mga ang Ginoo magapuno sinino according to James, no? Hindi pa sa James 1:5 if any of you lack wisdom, ask to God, no? It is God who gives generously and graciously. Mga muyo ang kita. Ginoo, pasalamat kami sa sinigatoong Lord. Nasa din Lord, hatag mo sa amin itong adlaw, nga maka-tingob liwat Ginoo, maka-tingob sa pagtayaw sa imo, labi na din Lord sa sining special na season Ginoo, sa bulan sa Disyembre, nga ang bilog ng kalibutan Ginoo, commemorate, naga-celebrate sa imo pagkatawid. Lord, ang akong prayer, ikaw hatag sa akon, sa tagsa sa amon, siyang dugang na kaalam Ginoo, sa din Lord, amon matunan subong Ginoo, amon gid maaplikar sa amon kabuhi, amon gid maintindihan Ginoo, amon ma-discern Ginoo why we celebrate Christmas, ang true meaning sa Christmas bilang mga Kristohano. Of di kami, of di man Lord sa pastor, kundi sa subong, ang amon oturan na wala pa Ginoo, tawid maka-toy silang makaabot ng sa iyo Ginoo. Sa din maka-upod kami Ginoo sila sa pagtayaw nila sa iyo. Yung among prayer in Jesus' name. Amen. Ang sentro o ang dinalan ako nga napilian mo as kumbaga biblical na reference ko sa akong mensahe is makita sa 2 Corinthians 4:18. Ini-address ni Paul sa mga taga-Corinto, sa ang church sa Corinthians, no?
experience sa mga problema sa ministry ni Paul. No? So, akong basahon, 2 Corinthians 4:18. No? For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever. Nadumduman ko, hindi ko nakita ko, amo siya ang pili kong text, no? Kay nasiling ko daw, importante, no? O pwede gid nato, no? I-correlate itagaan sa relasyon sa atong mga gina-celebrate karon, which is Christmas season. So, ang titulo sa akong mensahe is lifetime gift, no? Timely, na nag-celebrate kita subong sa Christmas party nato, no? Dugay-dugay karon pagkatapos sining aton nga panyaga, hatag kita sa aton mga regalo, mag-exchange kita sa gift, no? Sa aton mga nabunutan, no? So diri sa passage sa 2 Corinthians 4:18, no? Ang emphasis diri ni Paul is ginatagaan niya sa contrast, no? Material kag spiritual, no? Secular and heavenly, temporal and eternal, no? So importante ini nga ato panalaw sa one subong while we are celebrating Christmas, no? So as a tradition, no, as practice during Christmas nag-atag kita sa gift, no? So hindi lang during Christmas damo man sa gift, no? Damo sa okasyon nga offer kita sa gift, nag-atag kita sa gift. So kung atong tanawon gift, kung tanaw sa dictionary, gift, what is a gift? Gift is present, no? Offering. So, gift is synonymous to present and offering, no? So madamo nga sa okasyon nga naghatag kita sa gift. Sa birthday, naghatag kita birthday gift. Anniversary, naghatag kita sa anniversary gift. Kung mag-graduate ang atong kabataan, naghatag kita sa graduation gift. Madamo sa way of giving gift or offer, no? Kalibutan gani may paagi man paano nila magatag sa gift, no? Gift nga sa mga gobyerno, usually sa nagkatabo subong ang mga government officials ginatagan sa gift, no? Pero may motibo nga hindi mayo gift magyapon isa, pero hindi siya hindi siya masiling nato mga gift na gusto sa Ginoo, no? So speaking of gift, no, during Christmas, ato na may unahon kung ano why we give gifts during Christmas, no? By the way, ano ang Christmas? Doon ko makita natin diri sa diri sa aton nga nakabutang, Christ our Master and Savior. Madugay ko na ano patian kay kung imo gid man tanawon Christ plus Mass, ang Mass is Master and Savior. Pero sa akong nga gin nag-research ako kamay, no, na pabulig ako kay Buday kung anong etymology sa word Christmas, no?
Ang Christmas nga word, during panito mag-originate ni siya sa Roman mga pag-interpret pala. Christ, apostrophe Christ, apostrophe S, and Mass, no? M-A-S-S. Sa mga Katoliko, Mass for Christ. Amo na siguro mga may ara sila sa misa kada every December 25, no? Sa aton kayo mo kita sinak, no? Panibahag kita. Pero kung kaysa hindi man matuon sa 25, pero at least panibahag kita in celebration sa Christmas, no? Ang pamangkot, why we celebrate Christmas, no? Kung kita pamangkoton sa ibang kuti, hindi malang kita. Hindi tanan na tao, although Christmas is celebrated universally, no? Pero hindi tanan nga tao nag-celebrate sa Christmas. May ara mga sekta nga wala nag-celebrate sa Christmas. They claim to be Christians, but wala sila nag-celebrate Christmas. Muslims, no? They believe nga si Ginoong Jesus is a prophet, no? But pero pag abot sa deity ni Ginoong Jesus, wala sila, no? So, wala sila sa Christmas, no? Sa ibang mga sekta, nagapati kay Ginoong Jesus, pero wala sila na-celebrate sa Christmas. Kaya kuno, ang Christmas, ang Christmas, December 25, hindi man na amo ang adlaw na natawan ng Jesus. Yung research ko kung saan ogid, no? Pero ang Bible wala kasing biblical account kung saan ogid ang exact date, no? Nga naga-celebrate kita sa Christmas. Pero sa akon nga Panginoon, hindi man natin dapat tagaan sa bili kung ano gid ang adlaw, no? The fact na we are Christians, we celebrate Christmas. Ang unang rason nga ako niya, kung ako pamangkot lang, nga celebrate mo Christmas tao. Sa mga kabataan mo wala ka lang, iti amo mo na nandan mo. Alinsag nagmay kami kada December, Christmas man. No? May araw ang mga kaupon natin sa nga simba, no? Wala nilagin ma-discern kung ano yun sa kabuhi nila, kung ano yun ang meaning sa Christmas, ano yun ang Christmas, no? So kung pamangkuton sila, nga-celebrate ang mga Baptist sa Christmas. Isa madugayan kita, ang sabat. O sa akon, simple mo lang, no? Kung aton yun, ano, nga-celebrate ka mo Christmas sa Christian kanino. So, dito na kita sa definition ng Christian. Nga gitawag ng Christian because we are believers of Christ. We believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. No? We celebrate Christmas kay tungod according sa Bible at sa prophecy natuman, no? Nga si Ginoong Hesus na tao, no? Although we are not particular sa date, ang importante nag-celebrate kita sa Christmas, no? So pakigog yun man kita sa mga parehas natin yung nagatuo sa Ginoong Hesus na December 25. Actually, hindi natin nagsapag baisan ang December 25. Nag-birthday gani kita sa tao o sa mga sosyal pa ng mga tao, naghahatag ng birthday sa mga pet nila. Why not celebrate sa nativity sa aton nga Ginoong Hesus, no? Importante may ginlaan kita nga adlaw, may ginlaan kita nga season nga mag-celebrate as Christians, no? Siguro dirang na lang kita differ, no, on how we celebrate Christmas, no? Kaya muna nga ginpili ko yung nga verse nga we should fix our attention
sa eternity. So, things that are not seen, which is the spiritual side sa Christmas celebration. Kay sa kadugayan na pag-evolve sa celebration kung naton matalupandan, kung tanawagin naton dahil hindi na nagkakaangay ang pag-celebrate sa iba sa Christmas. They focus more on that celebration, worldly, material, not the true meaning of Christmas, no? As told in the Bible. So madamo sa pamaagi, no? Pero sa ating mga Kristohanon, nag-celebrate kita sa Christmas. Kahit Christian kita, we believe in the deity of Jesus Christ. We believe na si Ginoong Hesus na tao, ginpadala sang Diyos nga Amay to be our Savior and Redeemer. No? Wala masang ibang pang dapat natin sa i-focus nga attention natin during Christmas. No? Pero hindi ko man masiling killjoy man yung speaker ka man. No? As sa Christmas, ang paghatag natin sa mga regalo, it's just only a gesture ng love, no? Love natin sa aton isig kapariyo, no? Gesture sa kumbaga being a Christian, no? So our God tells us to love, no? To show love, to manifest love, no? Amo nang naghahatag kita sa mga regalo, no? Pero dapat ibutang naton nga ginahimo tayo ni kay tungod ginahigugmata ang Ginoo. No? O may kung isa man galing nga siling mga siling sa aton ni Paul na hindi tapat tagaan sa bili ang mga temporaryo nga mabutang, ang mga butang nga makita sa mata nga madulak lang. No? Of course, gusto naman magdakon. No? We give more importance sa the act of giving, no? Hindi sa material na ginahatag. No? Christmas marks the event to which God became human. No? So ining statement, no, makita ini sa Gospel of Matthew kadlok, no. Dira naton gid kung basahon naton ang Gospel of Matthew and Luke, dira makita naton, no, kung paano salin sa Old Testament ng prophecy, alin sa kay Isaiah, kay Micah, no? Kung basahan natin sa Isaiah 9:1-6, no? Dira makita natin at sa Micah, no? Basahan ko na lang siguro para Isaiah 9:6. Very popular na scripture na ginabasa sa during Christmas, no? Kag ini nga scripture yapon ini nga pan-Isaiah kung isa ginagamit ni sa mga debate sa deity of Christ, mga with other religious denomination, no? Isaiah 9:1-6.
Dali na lang 6 to 9 gali. Basahan ko at ang akong Bible is yung English version. A child is born to us. A son is given to us, and he will be a ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. His royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as King David's successor, basing his power on right and justice, from now until the end of time. The Lord Almighty is determined to all this, to do all this. So inisagit sa mga proof, no, nga ang Christmas, we celebrate Christmas kahit tungod natuman ang prophecy, no, mga matawo si Ginoong Hesus, no, according to Isaiah, no, pag sa Micah, nakita mo natin yun sa Micah 5:2. Micah 5:2. God promises a ruler from Bethlehem. The Lord says, Bethlehem, Ephratah, you are the one of the smallest towns in Judah, but out of you I will bring a ruler for Israel, whose family line goes back to ancient times. So ini nga mga prophecy na galing kay Japon sa kay Jesus. At natuman din. So, bisan din naton pangitaon sa Old kag Testament kag New Testament, gina-celebrate naton ang Christmas ay tungod natuman ang propesya, no? Theologically, these events identify Jesus as the prophesied and long-awaited Messiah. Dili naman sa aton mga naandan o kung na-practice na ito na during Christmas, why we give, nag-exchange kita sa gift, no? So, gift giving, no? So, paano ini nag-originate? Ini natin na umpisahan, no? The Bible portrays gift giving as an act of generosity, worship, and love, exemplified in the Magi offering gold, frankincense, and myrrh to the infant Jesus. Makita niyo sa Matthew 2:11. So, nabis, no? Siguro ang mga nauna nga tumuluo, no? Although sa Biblia nakakagin man ang mga magi, no? Sa o kung wise men sa ila offering sa kay Ginoong Hesus, no? Sa baby infant Jesus, no? Dira masin naton as believer of Christ, no? So, pattern wala natin, no, gift giving as a gesture of love, no, na ginatudlo sa aton sa Ginoo, no. So, halin sa to, ang mga nauna na believers sa aton na practice nila o na gina-exercise nila o ginahabit nila ang paghatag sa gift during Christmas, no? Pero actually ang Bible damo sa pagkanudlo, no, about generosity, and gift giving is one of ways na paano naton, no,
human ang ginatulo sa aton sa Bible, which is the act of generosity at the act of love, no? Because ang paghatag sa gift is a manifestation of our love. No? Pwede mong kita katag sa gift, no? Ito sa wala lang. Pero as Christians, imposible din nga hindi kita katag, no? Bisan bisan kagmay nga butang, no? Sining pagani. You can give without loving, but you cannot love without giving. Siguro kung pagano ka, o kapsiyo ka, pwede ka makatag, no? Atag ka lang ito na, atag ito na, kung ka maghatag, amo na nga antag, no? Pero wala sa tingin during sa mga okasyon sa gobyerno, sa opisina. Amo na, ginamandaran, kamo o compulsory kayo na magdalasan din. Pero why naman kita kung kita nakaintindi, why naman kita yan nagabais, no? Kasi, kabigo na lang natin na ginatag natin kaya nga gahatag kita kaya tumod subo sa Ginoo na maghatag. Hindi, maghatag kita kaya tumod napilitan kita. No? Pamano siya. Theologically, the feast day, on Christmas Day, reminded Christian of God's gift of Jesus to humankind. Even as the coming of the wise men or Magi to Bethlehem suggested that Christmas was somehow related to gift giving. No? Pero ang true essence ng Christmas, no? We celebrate Christmas, ang sentro is si Ginoong Hesus. Kaya si Ginoong Hesus ang God's gift sa atin. Nagkaroon si Ginoong Hesus to be our Lord and Savior. At siya na tao, ginlansang siya sa cross, in-offer niya ang salvation by grace through faith. No? So atong tandaan, si Ginoong Hesus ginpadala din bilang regalo. No? So sa Biblia, ang kasiling gani, love begets love. No? Kaya ang Ginoo nag-ugma sa aton, John 3:16, ginpadala niya si Ginoong Hesus as a gift, no? To save us from our sins, para sa reconciliation and redemption sa aton. So dapat lang na i-reciprocate natin ang gift nga ginatag sa aton na si Ginoong Hesus, ibalikan natin. No? So in what way, no? Paano natin balikan o galusan? Ito regalo man. So dapat regalo man ibalik natin sa biblical na point of view, o paano natin mabalikan ang Ginoo kaysa Ginoong Hesus, kinobya kong iya nga pabuhi para lang luwason kita. Di ano gali mapakamatay ng ta para makamalos kita sa Ginoo. Pero ang Biblia nagatudo sa atin. Sa terminaton ini ginabasa sa Romans 12:1. Ito si Ginoong Hesus offering, offer sa Ginoo para ginalan niya iya kabuhi para gift sa aton, para sa aton salvation. In return, how can we reciprocate ang offering na ginatag sa aton sa Ginoo? Basahan natin ini sa Romans 12. Romans 12:1. So then, my friends, because of God's great mercy to us,
Mercy sa Ginoo, kung ating padalangin sa Ginoong Hesus, para luwason kita. I appeal to you. In return, ano ang ginapangalan sa Ginoo? Offer yourselves as a living sacrifice to God. Hindi tayo maparehasan na magpalagsan ka sa cross, no? Pero kung offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. So, amo ni ang pinaka-importante na regalo na mabalos natin sa atong tuwid nga Ginoo subong Christmas, no? Although, masaling natin nga it's good man nga may mabaton kita. Hindi man ko kasiling nga ano na lang ganina, wala na lang dito na hindi ka mapagtagaan ng importansya kung ginatag sa aton kaya hindi man takil dyan. So, ang mga galing sa nasiling ko na kanina, ginahimo natin yung take mode sa manifestation of love. We give, no? So, magiging secular lang na siya ang gift giving kung ang imo, the way you give, no? Ang perspective mo sa paghatag, hindi spiritual. Magiging secular siya. Kaya kadamot, no? Kung nagalas nito kayo, you can give without love. Tradisyon. Kung naghatag ikaw mo isang lugma, naghatag ikaw isang gift, Christmas gift na si Ginong Hesus wala man sa imo, hindi ka man Kristuhan, no? That falls under the tradition na lang. Hindi na siya spiritual. Temporal na siya, hindi na siya spiritual, hindi na siya kumbaga din eternity. So going back, no, balik kita sa title, no? So ginsay-say ko niyo na para maintindihan natin sa mas simpleng explanation kung pinili ko ang titulo na lasting gift, no? Kasubong makapagkita sa mga regalo, isang ano pa na sa katibay, no? Ano pa sa kanami, sa wear and tear, magbiba ko na siya. So, sa atong mga magkastuhanon, no? In celebrating Christmas, tubong, we focus, as Paul said, no? We fix our attention on the things that are unseen, the spiritual side of Christmas, which is more important than material things. So madamo, no, ang mga butang na hindi makita, hindi material, pero godly, heavenly gifts, no. Just like since ang sentro sa Christmas is Ginong Hesus, God is love, no. So, ang Ginoo nagatudlok sa atin sa Biblia, love one another, no? Love one another as a manifestation ng ating love, nagkakatag kita. Love our enemies, no? Ang Biblia nagatudlok pagani sa atin na love our enemies sa sinulatan dyan, no? And we should even pray for our enemies, no? That would like. Ang Biblia na kasilingnan, if you say you love God, but you hate your brother or you hate your neighbor, you are a liar. So kung nag-celebrate kita sa Christmas ng sentro sa aton pag-servisyo, spiritually is love, kag wala nato natuman ini, may kontra kita na ingod, may kontra kita ng karinti, may kontra kita mautod, I doubt, no? Kung
matunon sa ginawa ang aton nga Christmas celebration. So, ama na siya siling ni Paul, fix our attention on things that are seen, no? Very last, no? Sa isa ka, sa mga kabataan, magluwas sa regalo mo sa inyong tatay, sa inyong nanay. Think of something, no, na marigalo mo. That is a lasting gift. No? Ano bala? No? Something which is spiritual. Something na ginatudlo. Sang Ginoo. Something that can please God. Kung ikaw wala ka sa mga nagliligad, no? Kayo pang Christmas, ikaw hindi naging masinulundon. Ito badok sa imong pinigkanan. Isang tagaan mo pa na ang tatay mo, siguro ang nanay mo sa idalo na namin. Kung padayon, ikaw nga magasupak sa iya, ang epekto sa itong imong regalo, yan, mag-take effect lang just for a day. Wala. Sunod nga daw sa lawayon ko magyapon. But if you give your father or your mother a gift which is trusting, you promise to God, and you commit to God, and you commit to your father, biological father mo or mother mo, maging masinulundon ako, and that's eternal. No? So, na siya. Kaya kung nag-celebrate mo lang kita sa Christmas, na may mga, kung baga may mga infirmities sa atong kaugalingon, I doubt nga ang Ginoo mag-glorify sa ginaimutan na ginaselebrate ka. Sa aton parehas ng mga members of church, kunyara ng diri. Sa aton, kunyara ang pasang mga hindi maayong pagkamod, no? May pagsunggod, may kahisa o kung ano, na rakyadol na tawamon. So, commit that to the Lord as a gift. No? Dulaan siya. It's the time, Christmas is time for forgiving, no? So, hindi na napag-himuon, kahit mo Christmas lang. No? Himuon kayo na, tungod, gusto sa Ginoo. No? Love one another. Love your neighbor as yourself. Ay kung bisan, ano, kakamali, ang Pasko ay sumapit, ang ganda ako. Ano pa ng mga pagtumbo ako sa celebration sa Christmas. Kung may anak sa bubunot ang utod sa aton, ang utod naton sa aton, kaya kita may bubunot sa utod naton, mabudlayan kita i-please ang Ginoo during Christmas. So ano pa? Madamo. No? Honesty, those are gifts nga hindi makita, magpili natin i-offer sa aton na isig katawag no? Si Kristohanon as being Christians. So mga kinaremind ka ni Paul as a warning, no? Kay damot sa ato na nagatalang doon ng Christmas, no? We give more importance sa material than the spiritual. Amo na galing siling ibang gabayas din, December 25, hindi ko na amo na. Kaya ang iba hindi naman celebrate, ang iba na sito ay celebrate. Hindi ko paano ka mo simple mo lang pamunauna. Paano mo ma-please ang Ginoo? Kung nga bisaway mo galing ginayong why mo ginaselebrate ang iyang mapagkatao? Bakit tanan na iya kung sabutanan ng adlaw ng ano, di takiway ka ng namaabdan. Pero, makaselebrate kita. Silang pagkana isang sa Biblia, don't give importance to the day. Ang tagaan mo importansya, ang nagbuhat sila ang adlaw, which is our God.
Sabay patani, no, sa challenge, no, sa atong tanan, imungan naton, no, sa simpleng apagi, hindi, kung makaya natin, bunggahon ka na, no, pero sa simpleng apagi, celebrate natin ang Christmas more on the spiritual side. Kaya material side, ano lang na yan, kasunod lang na. What counts most ang tagaan sa bilis ang Ginoo ang nga ginasilibrate din tagaan siya sa dungo, no? Ginakilala naton, ginaknalins ang iya pagka-Diyos, ginasunod naton ang iya nga mga mando, no? Ang Biblia nagasiling we have to be Christ-like, no? Hindi taman makaya ang Ginoo nga maging perfecto kita. At least we strive to be Christ-like, no? And we cannot do that unless we don't seek from the Holy Spirit, no? Kaya siguro hina I lack wisdom, no? Hindi man ako kaya ko for training, no? Pero I hope sa siningation naka-deliver man ako sa mensahe para sa ating kanan. We fix our attention not on the things that are sin, no? Secondary na. We focus on the things that are not sin, no? Because the things are not sin last, no? Kung sa Hebrews 12 pa, 11 po na, faith, no? Faith. Kasahon ko doon na namiyan na rin sa magbasa sa Hebrews about faith. Nag-celebrate kita sa Christmas because of our faith in Jesus. Nag-celebrate kita sa Christmas kaya ginakilala na kung si Ginoong Hesus na siya ang ating Diyos, no? So according to Hebrews chapter 11:1, to have faith is to be sure of the things we hope for. Nag-abot na ang prophecy sa kay Ginoong Hesus. To be certain of the things we cannot see. To be certain of the things we cannot see. Ang wala ka naman makita, wala na itong ma-experience yan ang pag-abot sa Ginoo sa akin. But we surely believe and we have faith na mag-abot hindi na. And that's faith. Gaya ng sa panahon yung bata sa Ginoong Hesus, pero nag-celebrate kita. Because we have faith and the Bible tells us faith. So, sa liwan, ang challenge sa atong tanan, no? Focus on the gifts that are unseen. Ang pagpatawad, ang paghigugmaanay, ang pagrespetuhanay, kag nadamo pa na fruit of the Holy Spirit. Amo na siya, enumerate nyo na siya makita natin sa Galatians 5:22. So, hasta lang nila, pray kita. Ginoo, salamat Lord sa tiyon pinatag mo sa akon sa mga lipot at sa mga pamaagi. Ginoo, pinatag mo sa akon ikaw naghatag sa kaalam ang ibalo Ginoo na maka saysay na ako Ginoo sa ibang pulo. Kabay pa Lord, ini nga mga mensahe hindi magpabilin, dili lamang kundi ma-aplikan naman even after sa celebration sa Christmas season. Kaya ikaw Lord nagasiling nga iluntag namon Ginoo ang pagigugma Ginoo. Because God is love and every day should be a Christmas day Ginoo.
Salamat sa panahon ginatag mo sa akon. Salamat sa kalipay pagpamati. Kung nga ngamuyo, in Jesus' name. Amen. Good.